Paangat na ang mukha ni Krisa at nakitang si Nelia ang istorbong iyon sa kanila. Parang agos ng tubig na rumaragasang bumalik sa isipan niya ang ginawang kasalanan ng abogado sa kanya. Nagdilim na naman ang paningin niya, lalo na nang makita ng dalaga ang malapad ng ngiti ni Nelia na parang sinasadya niyang gawin iyon upang asarin siya. May hawak itong documents sa kanyang kamay. Pumunta ako dito para pag-usapan natin ang tungkol sa kaso. Pasensya na istorbo ko kayo. Malanghel ang boses at mukha nitong tanong kahit na halatang sinasadya naman niyang gawin iyon. Gustong palakpakan ni Krisa ang babae sa pagiging winner nito ng Best Actress. Saglit lang sana, nilingon na ni Nick si Krisa. Siguradong mas magagalit na naman sa kanyang dalaga. I-reschedule mo na lang ulit ang next meeting natin. Mukhang may iba kang kailangang asikasuhin at unahin. May di ng timbre ng boses niya sa kanyang huling salitang binanggit. Priority mo siya eh. Tumayo na si Krisa kung kaya naman napatayo na rin si Nick. Hindi niya inalis ang mata sa dalaga. Hindi pa magaling ang sugat ko sa noo. Lumipad ang mata doon ni Krisa at nakita niyang may benda pa nga iyon. Hindi niya maalala na nagdaang araw kung nakita niya yon o hindi kaya hindi siya sure kung idinadahilan lang yun ng binata. Hintayin mo ako dito, Chris. Saglit lang ako sa opisina. Sumunod ka sa akin, baling niya kay Nelia. Tagumpay ang mga ngiting sumunod sa abogado si Nelia na halatang nakakaasar ang iniwang tingin kay Krisa. Hindi siya pinansin ng dalaga. Isang minuto nang lumipas at nagdesisyon siyang umalis. Tuloy-tuloy ang hakbang niya patungo ng parking lot kung nasaan ang kanyang dalang sasakyan. Anong hintayin? Baka mamuti na lang mata ko kakahintay sa kanya. Natuto na ako. Sumakay na siya ng sasakyan at takmang bubuhayin ang makina. Nang bumukas ang pintuan sa gilid ng kanyang sasakyan. Sino pa nga bang may gawa noon? Si Nick na masama na noon ang tingin. Sabi ko hintayin mo ko. Hindi ko sinabing umalis ka. Selos ka naman agad. Pinanlakihan na siya ng mga mata ni Krisa. Inirapan na. Anong selos ang pinagsasabi mo? Huwag kang feeling. Umangat lang ang gilid ng labi ni Nick nang makitang namumula si Krisa. Malamang selos na naman to. Itinatanggi lang niya dahil ayaw niya mapahiya sa kanyang harapan. Kilalang kilala niya ang dalaga. Hindi ito umaamin pero lantarang pinapakita naman niya ang tunay na nararamdaman niya. Huwag ka nang magselos, ipinasa ko na sa ibang abogado ang kaso ni Nelia at wala nang dahilan pa upang magkaroon kami ng communication sa hinaharap. Nakaraan na siya at ikaw ng present ko, Chris. Lumaki ang butas ng ilong ni Krisa. Akala niya kapag ginawa niya yun magiging okay na sila? Galitong mga matang isinara niya ang pintuan ng kanyang sasakyan at kapag daka ay mabilis yung ipinailis. Naiwan si Nick na gulantang, nagulo na niya ang buhok. Pangalawang beses na ginawa sa kanya yun ni Krisa. Nung una ay habang umuulan at ngayon naman ang kasunod tinatakbuhan. Napakatigas niya talaga. Sinabi ko may pag-uusapan pa kaming dalawa. Sa takot na baka sundan siya ni Nick sa kanyang apartment at doon guluhin, ay minabuti ni Krisa na sa bahay ng kanyang mga magulang umuwi. Nagulat pa si Vanji. Pagbukas niya ng pintuan ng tumambad ang mukha ng dalaga. Gayon pa man ay sobrang saya rin niya na naisipan nitong umuwi saglit. Akalain mo nga naman, napag-usapan lang namin ng papa mo kung kamusta ka na kaya at heto. Bigla ka na lang sumulpot ng walang paalam. Naramdaman mo bang miss ka na namin ng papa mo, iha? Nakangiting tinanggap ni Vanji ang dala ni Krisa na prutas at mabilis na lumapit sa ama niya. Papa, parang batang mahigpit na yakap niya sa kanya. Pasensya na kung ngayon lang ako umuwi. Dapat lang na makonsensya ka dahil miss na miss ka na namin ng tita Vanji mo. Tumawa lang si Krisa na naupo na sa tabi ng kanyang ama na kasalukuyang nanonood ng balita sa TV. Dumiretso naman si Vanji sa kusina upang dalhin doon ang mga prutas at magbalat na rin ng peras. Iha, pwede mo ba akong tulungan dito sandali? Tumayo si Krisa matapos na magpaalam sa amang pupunta ng kusina. Saglit lang ako papa, mukhang tapos na si Tita Vanji maghiwa ng peras. Kukunin ko lang. Pagpasok niya ng kusina ay kaagad isinara ng ginang ang pintuan noon ay pinagtaka ng dalaga. Bakit po tita? Hinila ng ginang ang dalaga patungo sa bintana at may tinuro siya doon. Hindi ba at sasakyan niya ng boyfriend mo? Kanina pa yan dyan nakapark. Ano, may away na naman ba kayo? Hindi na kayo nawalan ng problema. Sinasabi na nga ba ni Krisa? Susundan siya nito. Malamang hindi lang ito makakatok dahil nahihiya sa mga magulang niya. Tamang desisyon talaga ang ginawa niyang pagpunta sa bahay ng mga magulang. Tapos na kami tita. Ano? Paano tapos na kayo? As in hiwalay na kayo? Bakit? Hinugasan ni Krisa ang ilang strawberry na paborito ng kanyang ama. Basta, valid ang dahilan ko tita. Baka naman nabibigla ka lang. Nakikita ko namang gustong-gusto ka niya. Baka tampuhan lang. Umiling si Krisa. Hindi simpleng tampuhan lang yun. Nagsawa na siya. Ayaw na niyang dahil paulit-ulit.
Kung ilalatag niya ang dahilan kung bakit niya ito iniwan, paniguradong sasang-ayunan siya ng ginang. Hindi tita, literal na tapos na sa amin ng lahat. Sabay silang napalingon sa may pintuan na magring ang doorbell ng kanilang bahay. Diyos ko, sa tingin ko si Atty. Bentacourt na yan. Bulalas ng ginang na natutup pa ang bibig. Nanigas na rin sa kinatatayuan niya si Criza. Halos magbuhol ng kanyang mga kilay. Nakakainis. Dabog niya na pinunasan ang kamay sa basahan. Noong may relasyon pa kami, hindi siya pumunta dito. Tapos ngayon tapos na kami, saka siya maglalakas ng loob. Ano pang silbi nun? Tinapik ni Vanjie ang balikat ng dalaga upang bahagyang amuin siya at pagaanin ng loob niya. Ang mabuti pa, harapin mo siya at kausapin ng maayos. Baka naman misunderstanding lang yan. Alam mo na, ganyan naman talaga kapag nasa relasyon ka. May mga bagay na pinag-aawayan at pinagtatalunan. Hindi sa lahat ng oras ay magkakasundo kayo. Hindi magiging masaya at matatag ang relasyon nyo kung walang magaganap na away. Selosano kung ano pa mang pagsubok lang, Criza. Hindi nilingon ni Criza ang kanyang ama kahit nakita niyang kuryosong mga mata nitong nakatingin sa kanya sa gilid ng kanyang mata. Dire-diretso niyang tinungo ang pintuan upang buksan iyon. Gaya ng kanyang inaasahan, tumambad sa paningin niya si Nick. May dala rin itong basket ng prutas. Malaki ang ngiti nito na hindi man lang ikinatuwa ni Criza kahit alam niyang pinag-effortan. Sa halip na papasukin ng binatay, si Criza ang lumabas ng pinto at inilapat ang pintuan sa likod niya. Anong ginagawa mo dito? Parang personal na makilalang mga magulang mo. Ngayon mo pa talaga naisipang gawin yan kung kailan tapos na tayo? Binigyan siya ng hilaw ng ngiti ni Criza. Ilang beses na umiling. Hindi na kailangan, Nick. Sinabi ko na kay tita na break na tayo. Nakagat na ni Criza ang kanyang labi nang makitang sakit na rumihistro sa mukha ni Nick. Ang mga alma na naman sana ang binata nang biglang sumigaw ang ama ni Criza sa loob ng bahay. Chris, sino yan? Bakit hindi mo siya papasukin dito sa loob? Wala po papa, naliligaw. Nagtatanong lang ng tamang direksyon sa address na hinahanap niya. Lingon ni Criza na bahagyang binuksan ng awang ng pintuan upang malinaw na marinig ang boses ng ama. Alis na, ano pang ginagawa mo? Hindi pa nakontento doon ng dalaga at tinulak pa si Nick na kung hindi umayos ng tayo ay paniguradong tumba na siya sa lakas ng puwersa ng dalagang ginamit sa kanya. Mr. Chris, hindi po ako naliligaw. Boyfriend po ako ng anak niyo. Malakas na sigaw ni Nick na siniguradong maririnig yun ng ama ng dalagang nasa loob ng bahay. Si Nick Bentacourt po ako. Hoy, hindi ka ba nahihiya? Pigil ng boses ni Criza na binabalot na ng hiya ang katawan. Bakit naman ako mahihiya? Ano, hindi mo pa rin ako ipapakilala? O ako magpapakilala mismo? Nagulo na ni Criza ang kanyang buhok. Kung noon, ginagawa yun ni Nick, malamang sobrang pinuri niya pang binata. Kaso hindi. Binablackmail siya nito, ginagamit pa nitong tapos nilang relasyon. Namula na sa inis ang mukha ni Criza. Napakatigas talaga ng ulo ng abogado na pumunta pa doon. Papasukin mo na ako, hindi rin naman ako magtatagal. Hindi nga pwede dahil wala na tayong relasyon. Gumising ka na, tapos na tayong dalawa. Dumipa pa si Criza upang harangan si Nick na walang pakialam sa mga sinasabi niya. Sige, huwag mo akong papasukin. Hahanap ako ng paraan ngayong gabi kung paano ako matutulog sa loob ng bahay niyo. Doon sa loob ng silid mo, katabi mo, ngisi ni Nick na animoy nanalo siya sa kanila. Nick, sino ba yung kausap mo? Naputol ang sasabihin ni Criza na namumutla ng mukha niya. Nanilingon ng kanyang ama na hindi niya namalayan nagpunta na ng pintuan upang buksan para makita silang dalawa ng binata. Napaayos na ng tayo si Nick, samantalang parang gusto nalang kumaripas ng takbo paalis ni Criza. Magandang gabi po, ako po yung abogadong humahawak ng kaso niyo. Lahat niya ng isang kamay na kaagad naman tinanggap na lalaki na ngumiti na sa kanya. Boyfriend din po ako ng anak ninyo. Napabaling ng paningin ni Carlito sa kanyang anak na hindi na alam ang gagawin sa gilid nila. Boyfriend mo palang magaling at matalinong si Atty. Bentacourt anak? Bakit hindi mo yata nababanggit yun sa akin? Tunog nagtatampo ang boses ng ama. Bakit hindi mo siya papasukin sa loob? Hindi ka na bata. Natatakot ka bang malaman ko na may boyfriend ka na? Kung kagaya naman niya, bakit may kinakahiya? Sarmon pa ng ama sa dalaga na mas tumindi ang gigil sa binata. Halika iho, pasok. Oo nga po mister, ayaw akong papasukin ng anak niyo. Matutulog na raw po kayo. Napaawang ng bibig ni Criza nang marinig na sabihin niyo ni Nick sa tonong pagpapakampi sa ama niya. Matapos sa tingnan siya ng ama nang makahulugan ng mga titig ay hinawakan pa nito si Nick sa isang braso upang ayaing pumasok sa loob ng ilang segundong natulala si Criza. Hindi makapaniwala na animoy sarili niyang pamamahay ang kanyang pinasukan kasunod ng ama. Nilingon pa siya ni Nick na halatang maligayang maligaya sa trato
ng kanyang ama sa kanya. Nagawa pa talaga nitong ngumisi. Ano, Mr. Chris, pwede mo na akong tawagin mo lang ngayon na papa. O kung medyo nahihiya ka pa, pwede namang Tito Carlito na lang muna. Alin man doon ay ayos lang sa akin, iho. Nakaka-proud kaya na magkakaroon ako ng manugang na abogado at successful sa buhay. Ano sa palagay mo ha, iho? Tito Carlito na lang po muna, mahinang natawang ama ni Krisa, na hindi pa rin makapaniwala sa relasyon dito ng kanyang anak. Ano, Chris, hindi ka pa ba papasok? Aba, estimahin mo namang mabuti itong kasintahan mo. Puno ng pagkapiko na pumasok na si Krisa sa loob ng bahay. Humihingi ng tulong na nilingon niya si Vanji na nakangising umiling lang sa kanya. Isa pa to wala talaga siyang kakampi sa bahay na yon. Ang ending ay nagluto si Vanji ng pagkain upang ihain kay Nick. Sama-sama silang kumain. Sobrang na-enjoy yun ni Nick na umabot sa puntong pakiramdam niya ay sariling pamilya niya ang kasama sa hapag. Bukod sa napakabait ay mabiro rin ng mga magulang ni Krisa. Hindi alintana ng abogado ang masasamang mga tingin ng dalaga sa kanya. Inaasar niya pa ito sa pakikipag-usap sa kanyang ama doon. Iho, ikaw ba'y umiinom ng alak? Papa, agad na apila ni Krisa. Hindi siya pwedeng uminom kahit na umiinom. Magdadrive pa. Chris, hindi naman sobra. Kaunti lang, hindi ko siya lalasingin. In case na malasing man siya, ang laki nitong bahay natin. Isa pa, soon ay magiging parte na siya ng ating pamilya. Huwag kang ang ganyan. Pagakpang tumawa si Carlito na natutuwa na sa kanilang dalawa. Saka ikaw ha, sa halip na akong alalahanin mo na huwag dapat uminom ng alak, siya pa talagang unang naisip mo. Ayos na sa akin. Hindi ako magsaselo sa lalaking alam kong mahal na mahal mo. Mariing naitikom na ni Vanji ang bibig na makitang namula na si Krisa. Hindi iyon pamumula ng kilig kung hindi pamumula ng pagkainis. Paano niya nasabi? Kitang-kita niyang pagkuyom ng kamao nito. Hindi po kita bibiguin, Tito Carlito. Iinom po ko pero ilang shot lang. Ayoko naman po magkaroon ng anxiety si Chris habang nasa kalsada ako sa labis na pag-aalala. Makahulog ang wika ni Nick doon. Pumalakpak na si Carlito at inutusan pa ang anak na iset up ang table na kanilang pag-iinuman sa living room. Vanji, kunin mo pinakapaborito kong alak at ikaw Chris, maghiwa ka ng prutas na pulutan namin. Mando pa ng lalaki na excited na. Mula kasi nang lumabas siya ng kulungan ay ngayon pa lang siya ulit iinom ng alak. Sinamaan na siya ng tingin ni Vanji na nag-aalala na. Huwag niyo na akong pagbawalang mag-ina. Ngayon lang naman at saka ilang shots lang. Para sa future manugang din naman natin to. Sige na. Walang nagawa si Vanji at Krisa kung hindi ang pagbigyan ng hiling ni Carlito. Pumunta ng kusina si Krisa na nakailang mura muna bago siya sinimulang ihanda ang mga prutas na pupulatanin ng dalawa. Kulang na lang ay pinuhin niya ng hiwang peras at apple na siyang paborito ng kanyang ama. Ang kapal talaga ng mukha mong lalaki ka. Mas makapal ka pa kay Alex. Napalingon ng dalaga na marinig niya umingit ang pintuan at makitang pumasok si Nick. Agad niyang itinuro ditong kutsilyo na kanyang hawak kaya naman natigilan si Nick sa paglapit sa kanya. Chris, hindi ako nagayang mag-inom. Gusto ko lang pagbigyan ng papa mo. Ibaba mo yan. Sige ka, kapag pinakialaman niya ng demonyo at nasaksak mo ako, makukulong ka. Masisira ang buhay mo. Dapat kasi umalis ka na nung pinapaalis kita. Boyfriend, hiwalay na tayo. Gumising ka nga dyan. Sige, lakasan mo pang boses mo nang marinig ka sa labas. Gigil na binalingan muli ni Chris ang hinihiwa niyang prutas. Iniisip ng katawan niyo ni Nick na pinuputol-putol niya. Habang nakalingat ay mabilis namang tinawid ni Nick ang pagitan nila at niyakap ng dalaga mula sa likuran. Namiss niyang gawin iyon. Ang yakapin to ng mahigpit mula sa likod. Anong ginagawa mo? Bitawan mo nga ako? Angel muli ni Krisa na nagpupumiglas. I miss you baby. Binitawan ni Krisa ang kutsilyo at pilit na kumawala ng yakap sa kanya. Kilabutan ka nga sa ginagawa mo. Bakit naman ako kikilabutan? Tanong ni Nick na mas migpit pang yakap sa kanya. Patawarin. No. Uulitin mo pa rin gawin yun. Hindi ka magtitino. Uunahin mo pa rin ang babaeng yun. Lumuwag ng yakap ni Nick sa dalaga. Lumamlam na ang kanyang mga mata. Wala na ba talagang pag-asa pa, Kriza? Alam mo ba kung bakit hindi ko sinunod ang solusyon ni mamit natin na pikutin ka? Mag-propose sa harap nila para hindi ka makatanggi? Ayokong pilitin ka. Gusto kong bumalik tayo sa dati. Yung dating tayo, Chris. Masaya. Walang ibang inaalala. Ganun ang gusto ko. Pero bakit hindi mo makita ang effort ko? Ano pa bang kulang sa ginagawa ko? Ayaw mo na ba talaga? Sunod-sunod na napalunok ng laway si Kriza. Arok na arok niya ang lalim ng pinaguhugutan niya. Naisip man na sumugal ni Krisa, ngunit kagad yung nawawala kapag bumabalik sa kanyang isipan
Ang ginawa nito habang nasa operasyon siya. Yung nagpaalam lang itong gagamit ng banyo tapos hindi bumalik. Ang masaklap pa, nakita niyang harapan pinili na naman ito si Nelia. Oo, inaalok na siya nito ng kasal pero batid niyang napipilitan lang doon ang binata. Hindi bukal yon sa kanyang kaloobang gawin. Ano pa bang kailangan kong gawin, Chris, para muli mo akong tanggapin at pagbigyang muli? Give me space. Bigyan mo ko ng oras mag-isip. Huwag mo kong guluhin. Pabayaan mo na muna ako. Ilang minutong tinitigan ni Nick ang mata ni Krisa, gamit ang mga mata niyang puno ng lungkot. Namewang na siya at mabilis na iniiwas ang paningin sa dalaga. Baka kapag hindi niya yun gawin ay baka umiyak siya sa harapan nito at malawan pa ng mga magulang nitong natuldukan ng relasyon nila. Sige Chris, kung yun ang gusto mo pagbibigyan kita. Sige. Sabit nito mabilis nang tumalikod. Tulalang naiwan si Krisa ng ilang segundo pero lumabas din naman siya nang tawagin na ng ama. Maubos na namin ang alak, yung pulutan namin nandyan pa. Pabirong sambit pa ng ama. Nagsimulang mag-inuman si Carlito at Nick. Ni hindi nilingon ni Nick si Krisa habang nakikipag-inuman sa ama nito. Nang sabihin ni Carlito na sapat ng alak na nainom nila ay saka pa lamang nilingon ni Nick ang dalagang mabilis iniiwas ang kanyang mga mata sa abogado. Aalis na ako, hatid mo ako sa labas. Malambing na tanong ni Nick kay Krisa. Iho, hindi mo kailangan magpaalam, sadyang ihahatid ka ng nobya mo. Sabat naman ni Carlito na halatang hindi na praktisado sa pag-inom ng alak dahil lasing na ito agad sa kaunting alak sa katawan niya. Iha, hatid mo na siya. Dadaling ko na rin tong papa mo sa silid namin. Ani Vanji nang umiti lang kay Nick. Alam niyang pinagdadaanan ng dalawa at gusto niya silang muling mag-usap sa labas. Nauna nang humakbang si Krisa palabas ng pintuan. Sinundan siya ni Nick matapos na makailang beses pa siyang nagpaalam kay Carlito at Vanji na panay lang ang tango sa kanyang mga sinasabi dito. Inakbayan ni Nick si Krisa nang maabutan niya itong nasa labas na ng pintuan. Hindi yun inalis ng dalaga na nilingon lang ang mukha ni Nick na bakas ang alak na pumapasok din sa kanyang katawan. Pwede bang mag-usap tayo ulit, Chris? Ano pang sasabihin mo? Hindi ba pumayag ka na? Gustong bawiin yung mabilis na tinakpan ni Chris ang bibig ni Nick. Nasabi mo na, pumayag ka na, bawal na yung bawiin. Bumagsak na doon ang balikat ni Nick na bigla lang naman siya sa pagpayag sa kanyang ginawa. Okay, pero pwede ba akong pumunta dito sa bahay niyo paminsan-minsan? No, ano pang gagawin mo dito? Ito na ang una at huling beses na bibisita ka. Napaayos na ng tayo doon si Nick. Chris, ang lupit mo naman sa akin. Ikaw, sa tingin mo hindi ba masamang ginawa mo sa akin? Hindi ba yun malupit? Ilagay mo sarili mo sa pwesto ko. Inoperahan ka. Kailangan ako ni Alex. Pinuntahan ko si Alex. Nakita mo kami. Anong mararamdaman mo? Hindi ka ba masasaktan? Na-trauma ako sa ginawa mo. Alin doon ang hindi mo maintindihan? Pumipiyok ng boses na katanungan ni Krisa. Sa tingin mo nag-iinarte ako? Siyempre masasaktan. Alam mo naman pala pero ginawa mo pa rin. Pinush mo pa rin na puntahan siya. Yun ang punto. Malamig ang ihip ng hangin sa gabing iyon. Naramdaman ni Krisa ang lamig kung kaya naman niyakap na niya ang kanyang sarili. Nakalimutan niyang magsuot ng jacket bago lumabas. Mataman niyang pinanood si Nick na mabagal ang lakad papunta sa sasakyan. Ang kahihiyan at galit kanina ay parang nawalang bigla sa katawan ni Krisa. Gusto niya si Nick pero hindi yung sapat na muling sumugal upang paulit-ulit lang na muling masaktan. Pareho na silang nakaranas ng emosyonal na trauma. Ingat ka sa pagmamaneho. Malalim ng tingin ni Nick sa kanya, palihim siyang tumango, binuksan ang pinto at sumakay sa kotse, pero hindi siya kaagad umalis. Tinignan siya ni Krisa ng malalim. Sa huling pagkakataon, tumalikod na siya at umalis. Hindi yung malang ito lumingon kay Nick na nakasunod ang mga mata sa kanya. Dahan-dahang ginalaw ni Nick ang Adam's apple. Tulala pa rin tinitigan ng likod ng dalaga. I think it's goodbye for now, Chris. Ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Lalayo ako, hindi na kita kukulitin. Maniniwala na lang ako na kung tayong dalawang nakatadhana para sa bawat isa, tayo talaga.